Magandang buhay and a blessed Sunday para sa ating lahat. Kung nanonood ka man, local or international, good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, mapagpalang linggo. Grabe, isa talaga to sa mga paborito kong araw. No? In fact, ito yung paborito kong araw. No? Yung every Sunday, excited ka kasi meron tayong ganito. Yan, di ba? Kaya nakaka-excite. Anyway, bakit nga ba tayo may ganito? Of course, we're live streaming sa Facebook and we're here in our Zoom. So kung nanonood ka ngayon sa Facebook, welcome ka dito, ano? And kung gusto mo pumasok dito sa Zoom, mas welcome ka dito. And syempre, we always need to acknowledge who is the blessor, sino ba nagbibigay ng lahat despite all the blessings na nare-receive natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ganito. Okay. And syempre, sa mga panahon na feeling mo parang kulang, sa panahon na parang gusto mo pang mas maintindihan, 'di ba? Or gusto mong makilala, or maybe you're one of those persons na you really want to have a relationship with God. I'm sure naririnig-rinig nyo na yan, sa TikTok, sa kahit anong social media platform, Ano ba yun? Ano ba yung sinasabing relationship kay God? Kilala ko naman si Lord, eh. Di ba? So, this is the perfect avenue or place for you. Because no matter what we face in life, God is the one and only answer. Gustong-gusto niya lumalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto niya na siya ang pinaka-tinatakbuhan natin. Bukod pa dun sa mga, aside dun sa mga nakasanayan natin, na kapag may problema, mag-iinom. Pag may problema, hihingi ka ng advice sa kaibigan mo, So, mas maganda una nating nilalapitan si Lord, because each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord na gusto niya na i-involve sa mga buhay natin, Pero of course, paano nga ba magkaroon ng relationship hindi naman natin siya nakikita? 'Di ba? So it's really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay, hindi natin alam kung paano, but still God says, "Come and talk with me." Kaya tayo nagkakaroon ng ganito, because Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, stick with it, and get around others who can help you. Baka ikaw din yung tao na hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa, eh. Then congratulations, nandito ka na, So dito sa Zoom madami po tayo, So pag nandiyan ka sa comment section, ayos lang din naman, pero dito madami pwedeng tumulong sa iyo, Just be intentional, and above all, be assured na God invites you here to grow deeply in your relationship with Him. So kung may nagpapasok man sa'yo dito, may nagpapanood sa'yo itong video na to, So this is also recorded para sa mga makakapanood pa. Yan, pwede po, And of course, our great God cares about you so much na iniimbitahan ka niya ngayon to take baby steps. Yes, baby steps to get to know Him more intimately. So there's no specific religion, just pure relationship with God. So kung ikaw yung tao gusto mong maintindihan at makilala pa si Lord, then perfect ka dito. So sinisimulan natin lagi ito sa grateful Genesis or grateful beginning. Mga bagay na, ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Sobrang dami nating pwedeng ipagpasalamat. Number 1, you're alive, So, yun yung isa yung sa mga so, may mga gusto kayo pagpasalamat, comment down there below sa ating comment or dyan sa ating chat section. Ako, grateful ako, number 1, I'm alive. If we're alive, we have purpose. Kasi kung nandito ka pa, nanonood ka, congrats, may purpose ka pa. Gusto lang kita i-remind. Kasi kung wala ka na dito, hindi mo na dapat ito napapanood, Wala ka ng purpose, And of course, I'm really grateful for the love, ng mga nakapaligid sa'yo, yung mga kindness ng bawat nakakasalamuha natin. Kasi kanina nasa SM kami at ang babait ng mga nag-a-assist sa amin. Diba? So, magaan lahat, diba? Kapag mabait, hindi dinadaan sa sakit ng ulo, or init ng ulo, I'm grateful for my cats.
no? So, sobrang, ang gaan din sa pakiramdam 'no, na, ah, kasama kang ano, pets, ayan. And I'm grateful kasi pagaling na yung ubo ko, 'no? So, kung napapansin niyo pinipigil-pigil ko siya, 'no? So, meron akong ubo, actually parang lalagnatin ako, the other day, pero thank you Lord 'no, at, pinanatili niyang, mabuti ang pakiramdam natin, pero ubo lang ang tinira, 'no, ayan. Pero pagaling na rin tayo, ayan. And I'm also grateful 'no for, ah, lahat ng ano natin, parte ng katawan kumpleto, 'no, even our senses, the family, 'no, grateful. Grateful din ako for, may bahay, 'no, may bubong, there's a roof over our heads, 'no. Grateful for, food, 'no, food in abundance, ayan. Grabe 'no, 'di lang 3 times a day kumain, grabe, 'no. Grateful as well for giving love, 'no. I'm grateful as well for new experiences, friendship. Also grateful dun sa nakausap ko, actually in-invite ko siya dito. May kausap ako kaninang madaling araw all the way from Saudi, 'no. So, nakaka-bless, she's a single mother. So, I hope you're watching, Shin. Ayan, shoutout sa'yo. And ayun, ang dami ko pa puwede ipagpasalamat pero baka hindi tayo matapos ano. Pero kung ikaw may mga gusto ka ipagpasalamat, you can comment down there below, ayan. And siyempre hindi ko na para patagalin pa our, spiritual gathering entitled The Impact of Our Risen Savior, to be led by Pastor Ralph Dulman. Good evening to all, good afternoon, and good morning sa ibang panig ng mundo. And thank you, Lawrence, for again having this. It's already magti-10 na pala. Pero ito pa lang ang simula ng araw ng iba, no? Anyway, so praise God because again, we had a long day today, no? Today na i-update ko lang kayo sa nangyari sa church planting natin dito. Sa isang outreach natin, nagsimula na mag-facilitate or mag-speak yung aking tinitrain na mga cousins. One of them, nagsimula na mag-facilitate ng Bible study after Bible interpretation trainings na once in a while ginagawa ko sa kanila. And they are so willing to be trained kasi. So, kanina, first time niya mag-speak, parang Bible study siya, pero kasi ang daming tao, parang nag-preach na rin siya, I'm sobra akong natuwa na habang nakikinig ako, alam niyo yung nasa heart ko, wow, anytime ang aking heart at peace na kung mag-church planting man ako sa ibang lugar pa, merong mga leaders na magpapatuloy ng pag-share ng gospel na talagang hindi lang basta-basta, solid na gospel sharing. Natuwa ako sa isa kong pinsan. Next time, ang isa na namang pinsan na sumasama sa akin na nag-undergo, dalawa to silang nag-undergo ng training. So sila talaga ang dapat i-assign or i-delegate ko some of that function like facilitating Bible study or mag-preach if we have worship service. So ito, mga pinsan ko, mga engineer ito hindi ito pastor. But they are so willing to be trained, and kanina, after that first time niya mag-facilitate ng Bible study, praise God, meron na namang isang na-harvest of soul. Lola Melanie tumanggap sa Panginoon. First time niya, na-invite lang siya. Umiiyak siya. Tumaas kamay, pumupunta sa harap, sabi ko, tatanggapin mo ba si Jesus today? Sabi niya, yes, tatanggapin ko si Jesus. Grabe. And heavenly host is indeed rejoicing because one sinner repented again and believed in Jesus Christ. Praise the Lord talaga. So lahat ng ito, ginagawa natin. Walang ibang price ito kundi eternal reward, spiritual reward ang makukuha natin dito. And I'm so blessed to be having this opportunity na ang shinare ko kaninang umaga, shinare ng pinsan ko, shinare ko nung hapon. The same ito sa mensahe natin tonight. And I pray na again, the Lord will speak to you, to each one of us,
And kahit nandito tayo sa online, prayer ko at prayer natin na even yung iba tumanggap din sa Panginoon. Di ba? Nakakatuwa dahil ang preaching natin ngayon hindi na sa local lang, pwedeng maging worldwide pala because of this social media na mga platform natin. So I invite you to pray as we start. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for the privilege to share your word. Thank you for Jesus Christ, who not just giving us eternal life through the cross, but even he rose from the grave and given us victory in his name. Salamat, Holy Spirit, for speaking and for being with us in Jesus' name. Amen. So, diretso na tayo no, sa ating word for tonight. Makikita yan sa Luke 24:36 to 53. Ito yung mga huling part of the resurrection of Jesus. No? Kasi after siyang na-resurrect, may 40 days pa siyang may 40 days pa siyang nagpakita sa kanyang mga disipulo. At ito ay isa sa mga ginawa niya nung nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. So, tatapusin natin to no? Next Sunday, ano pa lang tayo? 21, 28. Ibig sabihin may dalawang Sundays pa tayo that will talk about more of the resurrection of Jesus Christ and the power and the impact. I'm not sure kung ang title ko ngayon, na-title ko na sa mga last Holy Week natin. Pero I assure you, kung naging kapareha man ang title, iba ang content. Yun yung assure ko sa iyo, assurance natin. There will be a new reflection from the Word of God. The same gospel, the same message from the Lord, but new perspectives and reflections that will be significant and relevant to each one of us. Sige, ano bang nasa Luke 24? Gaano ba ka-impactful ang resurrection ni Jesus? Tingnan natin. Ano nangyari doon? Yan. Oo. Siyempre, hindi muna si Lawrence magbabasa. Ako na muna, may ubo si Lawrence. Okay, while they were still talking about this, ito yung dalawang naglakad road to Emmaus na in-explain ng Bible sa kanila for 2.5 hours or 2 and 45 minutes. Nag-report na sila sa mga disciples na nakita na nila at nakasama si Jesus. At yun na nga, na-open yung eyes nila nung si Jesus nag-communion or nag-breaking of bread na naman. So doon nila na-recognize, ay si Jesus pala all along yung kasama natin at kasama natin ngayon sa hapagkainan. And while they were talking about this sa ibang disipulo, Jesus, sa verse 36, himself stood among them and said, "Peace be with you." Ganun agad. Peace be with you agad si Jesus sa kanila. Now, they were startled and frightened. Kaya pala sinabihan sila ng peace be with you kasi sila ay natakot, nagulat, thinking they saw a ghost. 38. He said to them, "Why are you troubled? Bakit kayo nangangamba? And why do doubts rise in your minds?" Nagpakita na ako sa inyo sa some of you. Although some of you may not have seen me, but di ba, for sure sinabi naman na sa inyo ng mga babaeng disipulo, nila Peter at ni John, nakita nila na empty yung tomb. Itong dalawa na in-explain ko yung Old Testament Bible sa kanila along the way from Jerusalem to Emmaus, di ba sinabi na nila na buhay ako? Why are you still troubled? And why are you doubting? No? Look at my hands. Look at my feet. Tingnan nyo, may mga butas yan. No? It is myself. Touch me and see me. A ghost does not have flesh and bones. Walang katawan, walang buto kung ghost ako. Pero meron ako. May mga sugat, ang kamay ko at ang mga paa ko. As you see, I have. Meron akong buto, meron akong laman. When he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe, hindi pa rin sila maniwala. Nasarap na nila si Jesus. Pinakita na yung mga sugat ni Jesus sa kamay at paa. Nung hindi pa rin sila maniwala,
anong ginawa ni Jesus? Actually, sa sobrang shock nila, naniwala naman sila. Pero dito, pagkasabi, sa sobrang tuwa, ito na, nung pinakita na ni Kristo mismo yung, ito ng proof. Yung mga sugat ko, ang proof na ako'y buhay. Sa sobrang tuwa at amazement, para hindi pa rin makapaniwala. Pareho pala yung dating, no? Kung nag-doubt ka, hindi ka maniniwala. Pero sa sobrang tuwa mo naman, pwedeng parang, totoo ba ito? Totoo ba na pupunta ako ng Australia? Totoo ba na pupunta ako ng ah, Italy? Mga ganon. Minsan pag nangyari na sa'yo, di ba? Parang hindi pa mag-sink in. Yan yung word natin ngayon. Sa sobrang tuwa mo, totoo ba? Totoo ba? Ganon. Ka-graduate na ako, totoo pala. Parang hindi pa mag-sink in sa'yo. So, para mag-sink in pa talaga, hindi niya lang pinakita ang kamay at paa niya, naghanap pa siya ng pagkain. Sabi niya, "Do you have anything here to eat?" They gave him a piece of broad fish. Naghingi siya ng isda. And he took it and ate it in their presence. Pinakita niya talaga na kumain siya sa harap nila. To prove to them na hindi siya ghost. Na siya ang kanilang savior na nagbigay ng kanyang buhay sa cross. And on the third day, si Jesus ay nabuhay muli. So, kaya ni Jesus na i-erase ang kanyang mga sugat. Kaya niya. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi niya talaga kinuha yung mga sugat niya kahit resurrected na naman siya? No? Ano kaya, no? Are you not asking this? Pwede naman na mawala na yun eh. Pero bakit pinaiwan niya talaga? Ang daming pumapasok sa isip ko nung inaaral ko rin ito eh. Unang-una, proof talaga ang reason. Bakit hindi niya pinatanggal ang sugat? No? Pwede namang wala na yon. May power nga siyang mag-rise from the dead. Yun lang, sugat lang. Now, number one is proof. People need proof. We need proof. Kung sa pagbili mo sa mall, kung merong sira yung binili mong appliances, kailangan ng resibo as proof na doon ka bumili. So, lahat ng tao kailangan ng proof. Si God, hindi niya kailangan ng proof. Pero tayo, kailangan natin ng proof. And besides, meron ba sa history ng Israel na napako na rabbi? Meron ba? Na teacher? Na holy na tao pinako sa cross? Meron bang iba? Di ba si Jesus lang naman? So to prove to them na ako yung teacher nyo, ako yung savior nyo, ako yon. Proof na ako yon. Hindi lang ako nagjo-joke na baka may kapareha akong mukha. Hindi, ako ito. Ako yung teacher nyo, savior nyo, na pinako sa cross. Ako yon. At ako lang yon, wala nang iba. To prove that I am risen. No? So yun yung mga pumasok sa reflection ko, no, na bakit pwede namang wala na yung sugat, talagang dinala pa ni Jesus doon sa langit ang sugat. Grabe na. Tapos, ito, na-recognize nila na si Jesus nga ay buhay nung pumain pa si Jesus. Now, again, no, God will show Himself to us in our daily routine. Mga basic na ginagawa natin every day, yung mga simpleng activities like eating, going to work. Most of the time, the Lord will talk to us. The Lord will show us that He is powerful. The Lord will prove to us that He is there for us. No? Sa mga simpleng activities, kain, tulog, punta sa work, magnegosyo, mag-asikaso sa mga asawa, sa anak, sa asawa, no? Sa simpleng pag-aalaga sa iyong parents, di ba? Alam niyo yun? The Lord is showing Himself to us sa mga normal routine, mga daily routine natin. And dito, kaya siya kumain, simple lang yun, kumain lang siya, pero importante ito to prove to them again that He is alive. No? Ang galing ng Panginoon natin. Ganon din naman ang dalawang disipulo last week sa lesson natin.
when He broke the bread, simple lang yun they remembered. And the Lord opened their minds that it was Jesus na kasama nila pala all along. Grabe si Lord, no? He wants to prove to us that He is alive. He is powerful. Ano pa ba ang mga impact na binigay ni Lord nung siya ay na-resurrect? The risen Christ brought us peace, number 1. Kasi sabi niya, peace be with you. Natatakot na kayo nangangamba, nagda-doubt, nag-worry, ano na mangyari, wala na yung Savior nyo. Now, I give you peace. Ang matindi pa dito, when God gives us His peace, ibig sabihin, He is giving us Himself. Hindi siya pwedeng magbigay ng peace na hindi siya kasama. Package yun. Kailangan kasama ang presensya ni Jesus para meron kang peace. No wonder, ang daming tao walang peace. Marami silang pera, marami sila, sikat sila. Pag wala si Jesus, walang peace. Look at the people around you. Kahit maraming pera, pag wala si Kristo, namumroblema. Kahit marami ng pera, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng pera actually para magkaroon ng peace. Ang kailangan natin si Jesus Christ. That's why even the rich people, the popular, the influential people, when they discover that Jesus is the one who will give them peace, kahit mayaman na sila, they receive Jesus. Bakit? Hindi kasi nadadaan sa pera lahat. Ang peace, galing yan kay Christ. Hindi mo mabibili yan sa mall. Hindi yan automatic dahil sikat ka, matalino ka, may pinag-aralan ka, may peace ka na ngayon. Nakatapos ka, may diploma ka, may business ka, may peace ka ngayon. No. The world cannot give us peace. Only Jesus. And that's the impact that Jesus gave us, peace. Ang galing, no? Ang daming tao walang peace kasi wala si Jesus sa kanila. So ano pa? Sabi nga ni Charles Spurgeon, isang magaling na preacher noon, pag nag-preach ito, 3,000, 5,000, hindi gumagamit ng mic siya pag nag-preach. Pero nakikinig yung mga tao sa kanya. Grabe na si Charles Spurgeon. Sabi niya, when you think of what you are and despair, nagkakaroon ng despair. But think also of what He is and take heart. Tama naman. When we look at ourselves, palagi nakatuon lang tayo sa ating sarili, ang dami nating worries. Ang daming insecurities. Feeling natin kulang. Kulang ang effort ko. Kulang pa. Kailangan ko pa ng love life para makumpleto ako. Siguro dapat makamit ko tong stage ng level ng riches na to. Dapat siguro sikat ako. Dapat siguro dami kong koneksyon. Dapat siguro mag-aral pa ako ng further studies para ako'y magkaroon ng security. No. The more we are so focused with ourselves, the more we see our insecurities, our fears, our doubts, our anxiety. But the more we think of God, the more we think of who He is, what He is, it gives us confidence. That's why we can take heart. Galing na? Focus on God, not on yourself. Kasi when you look at yourself, you only see problems and insecurities, unsatisfaction in everything. Puro kulang yung nakikita mo. Sabi sa Philippians 4, as our verse na correlated lang na verse, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kanino tayo mag-rejoice? Kay Jesus. In the Lord. We can rejoice in the Lord. Hindi sinabi sa ating partner, sa ating negosyo, rejoice in our family, rejoice in our wife, rejoice in our kids. No, it will not happen. We can only rejoice always if that rejoicing comes from the Lord. Kaya sabi ni Paul, I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Proof na talagang Kristiyano ka, merong gentleness sa buhay mo kahit harsh ng mundo. Kahit harsh na mga tao sa paligid, lalabas yung gentleness. The Lord is near, sabi ni Paul. Do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, successful or not, by prayer, by petition, and with thanksgiving, present your request to God. Kahit alam na ni Lord,
Ano ang pangangailangan mo? Present your request to God. Gusto ni Lord marinig ka pa rin na humihingi sa Kanya. Tatay mo siya eh. Pero yung tatay mo, si God the Father, hindi si Papa Jesus. Correct ko lang kayo. Don't call him Papa Jesus. Si Father ang Ama, hindi si Jesus. Okay? Maraming tumatawag kay Jesus, Papa Jesus. Ang tamang theology, hindi siyang Father. Ang Ama. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tinatama ko lang. Kasi marami nang, sige na, kasi sinasabi naman to ng karamihan. Matagal na tong sinasabi. Correct nga natin eh. Narinig nyo na ha. Mas bagay na tawagin natin ang Father in Heaven, Father, si Jesus, God the Son. Tama ba? Tamang title, no? Tama? Okay. And the peace of God which transcends all understanding. Pwede yun, Papa God. So, the peace of God which transcends all understanding, ang mga lahat ng makamundo na understanding, intelligence, and mga knowledge ng mundo, wala yun. Dito lang yun, ang peace of God transcends all understanding na kahit hindi mo maintindihan ang pinagdadaanan mo ngayon, may peace ka kay Jesus Christ. Kaya nga kailangan natin ang peace ni Jesus eh. Kailangan natin si Jesus mismo, hindi lang yung peace niya. And the peace of God will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Sino mag-guard ng heart and yung mind mo para hindi maging idle? Na si Jesus Christ yan. Minsan ng tao, pag hindi nakafocus kay Christ, nagiging idle yung mind. Pag naging idle yung mind, kung ano-ano nang iniisip, siguro kulang sa akin yung ganito. Siguro bilhin ko pa to. Siguro kailangan maging kami para makumpleto na ang buhay ko. Siguro kulang pa yung anak ko. Siguro dagdagan ko pa, 5. Maging 5 yung anak ko. Siguro kulang pa. No? Sometimes we think that, you know what? When we decide based on our hearts, ibig sabihin, the peace of God is not guarding our hearts. Because if the peace of God guards our hearts, yung understanding ni God nag-transcend sa lahat ng understanding natin. Ito lang yung iniisip natin, pero when we let God consume us or reign on our lives, maghari siya sa buhay natin, sa utak, sa puso natin, He will guard our hearts and minds. Kanino? In Jesus Christ. So finally, brothers and sisters, tingnan nyo basahin nyo with me. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right or tama, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Hindi sinabing think positive. Walang think positive sa Bible. Kung ano yung true, ano yung noble, ano yung bright, ano yung pure, ano yung lovely, ano yung admirable. Walang sinabing kung ano yung positive, think positive. Wala siyang sinabi. Because actually, negative and positive is part of our fallen world. Tanggapin na natin. May luha, may ligaya. So hindi ka pwedeng magsabi, i-deny mo na, sana positive na lang ang buhay, wala nang problema. Kailangan natin ng negative at positive. Sa magnet, kung walang negative at positive, hindi magkakaroon ng different pole, so hindi magkakaroon ng attraction. Kung puro yan positive, hindi yan didikit sa magnet. At sa battery, hindi gagana ang relo pag nilagyan mo ng battery na walang positive at negative. Kailangan natin ng positive at negative. Kaya wag kang puro, sana positive na lang, sana positive. Think positive, say positive. And everything that's positive will happen to you. Mali. Sabi ni Paul, whatever is true, ano yung totoo, ano yung noble, makakabuti sa lahat, ano yung tama, ano yung pure, ano yung lovely, ano yung admirable, ano yung excellent and praiseworthy, yun ang isipin natin. Okay? Whatever you have learned, sabi ni Paul sa mga taga Philippi, whatever you have learned, received, or heard from me, put it into practice. Obey.
kung ano man ang narinig nyo sa buhay ko, sa turo ko, nakita nyo na isinasa buhay ko galing sa Word of God, put it into practice. So, ang dami na nating na-learn sa Bible. Ang problema, we don't obey. And the God of peace will be with you. Ito lang yung i-quote mo palagi yung dulo. Lord, please be with me. But you're not willing to obey. Sabi dito, put it into practice and the God of peace will be with you. God will be with you if you obey. Put into practice. Daming tao, Lord, please be with me. May problema ako. Ngayon mo lang naisip. Pero all along, sinasabi ni Lord, obey me, follow me. Ayaw mo mag-follow. Tapos gusto mo, Lord, be with me. Unfair natin, no? Gusto natin i-bless tayo. Hindi naman tayo gusto mag-obey sa nag-bless atin. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Manggagamit. Tinatry natin gamitin si Lord, no? Pero hindi nyo kayang gamitin si Lord, sabi ko sa inyo. Luke 24:45 to 44 to 45. Balik na tayo sa text natin ulit sa Luke. Jesus said to them, "This is what I told you. While I was still with you, everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, in the prophets and Psalms." So ibig sabihin, ang buong Old Testament, everything that's written about Jesus was fulfilled. Pag sinabing law of Moses, lahat ng sinulat ni Moses, 5 books. Although may sinulat din siya sa Psalms. Prophets, major and minor prophets. Psalms, ito yung mga poetry. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, and basta 5 ata yun, poetry. Now, ang sinasabi ni Jesus, alam nyo ba na lahat ng nakasulat sa Old Testament, mangyari muna, na magsasuffer muna ako, ibibigay ko buhay ko, then I will raise from the dead. Then, He opened their minds so they can understand, so they could understand the scriptures. Naintindihan niyo na? Si Lord ang mag-o-open ng ating mind para ma-understand natin ang salita niya. So kahit matalino ka pa, ikaw ay magna cum laude ng college, magna cum laude ng doctorate or ng master's degree mo. Kung hindi i-open ni Lord ang mind mo, hindi mo maintindihan ang Word of God. Now kapatid, friend, kung sino ka man. Once ngayon nakikinig ka sa Word of God, once naiintindihan mo pa ang Word of God, pasalamat ka. Inopen ni Jesus ang mind mo. Hindi yan nadadaan sa galing. Nasabihin mo, matagal na akong Christian pastor, nagbabasa na ako, memorize ko ng Bible, ilang ulit ko na yan tinapos, binalik-balikan ko na yan 10 times na. Hindi yon nadadaan sa ganun. Maintindihan mo lang ang Word of God pag inopen ni God ang mind mo. Inopen ni Jesus ang mind mo. Kaya pasalamat ka na naintindihan mo pa ngayon yung sinasabi ko. Ako ay speaker lang. Si Jesus talaga ang nag-interpret at nag-open ng mind mo. Thank you, Lord. Sabi ni Rose. Tama. Magpasalamat tayo at naintindihan pa natin ang sinasabi niya. Ibig sabihin, mahal ka ni Lord. Kung hindi ka mahal ni Lord, hindi mo maintindihan ang sinasabi ko ngayon. Anong mafe-feel mo? Di ba? Diba? So, pasalamat tayo na naintindihan pa natin ang Word of God. So, dito, nung sinabi ni Jesus, everything will be fulfilled, no? Kaya sabi niya, ma-fulfill mo na lahat ng nakasulat tungkol sa akin. And truly, no, kanina, the impact of Jesus' resurrection is this. The risen Christ brought us peace. Number 2, the risen Christ fulfilled all prophecies and all promises. Si Lord ang nagbigay ng promise, hindi tayo. Tandaan nyo, ang daming tao nagpa-promise kay Lord. Lord, gagawin ko na ito. Lord, susunod na ako sa inyo. Lord, bibigay ko lahat para lang ang time ko, ang lakas ko, ang talent ko sa iyo na Lord. Magpa-promise tayo, di ba? But we always fail. We break our promises to God. But you know what? God is the one who made the promise, and He's the one who will fulfill all promises. What God has promised, He will fulfill. Tayo, panay yung promise kay Lord, hindi naman ginagawa.
And may consequence yun sa Bible. Mabuti pa, hindi ka na lang nag-promise. Kasi kung di mo na naman kayang panindigan, may consequence yun. Kaya nga, no, mas maganda pa, wag na lang mag-promise, no? Gawin na lang para sa Panginoon. Okay. So, yun yung ginawa ni Christ. Meron tayong peace, ang mga promises and prophecies talagang na-fulfill because of Jesus. Balik tayo ulit sa verse natin sa Luke 24. Sa verse 46, Jesus told them, this is what is written, the Messiah, and the Messiah, wait lang, sumubra na ako. Ito yung nakasulat, sabi ni Jesus, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Grabe, no? Nakasulat pala yun. And he will suffer on the cross and he will die and he will rise from the dead. He will rise from the dead on the third day. And 47, repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Kita nyo ang mensahe ng gospel? Merong repentance, merong pagbabago sa buhay. Kung alam mong mali yung ginagawa mo, kapatid, please, baguhin na natin. Alam mong mali yung desisyon mo. Alam mong mali yung ginagawa mo. Alam mong mali yung pag-invest mo ng time. Alam mo na mali yung pag-invest mo ng lakas mo. Nauubos lahat sa kung saan-saan. Kailangan natin mag-repent. Kung alam nating mali ang ginagawa natin, mali yung nagawa natin, mali yung desisyon natin, God is waiting for us to repent. For God to forgive our sins. So dito, even ang mga disciples, pinaalalahanan ni Jesus na ang mensahe na ipipreach nyo sa mundo may kasamang repentance para ipatawad ko sila. Repentance for the forgiveness of sins. And you will preach the name of Jesus to all nations, beginning at Jerusalem, papunta sa ibang lugar at sa ibang bansa. You are witnesses of these things, sabi niya sa mga disciples. Hindi lang yung 11 disciples, no, minus Judas. Pati yung mga 400 disciples niya. Sabi niya, nakita niyo to lahat. Ako nabuhay. Pinakita ko sarili ko sa inyo. May pruwebang buhay ako. May proof that I am alive. So you are witnesses of these things. Kayo rin ang naging witness sa mga miracles ko nung buhay pa ako. Now, I am going to send you what my Father has promised. Ano bang prinamis ng Father sa kanila? Ang Holy Spirit. But, before ibigay ng Father ang Holy Spirit, stay in the city. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Magstay kayo sa city. Hanggang matanggap nyo ang pagbalot ng Panginoon sa inyo ng power from on high. Grabe, no? Heavenly power. And that's the power of the resurrection actually. So, lahat tayo, no? Maraming tao, gusto na makloth sila ng power of God. But, no one wants to be stripped of self. Gusto natin balutin tayo ng may kanta, balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Ito, iba to balutin mo ako sa kapangyarihan ng Diyos. Pero gusto mong balutin ka ng Diyos sa kapangyarihan niya. Sharon Cuneta, hindi ko na inabot yan, Lawrence Mga nang inabot ko mga Justin Bieber na. Now, joke lang yan. So, ang daming tao, gusto nila balutin sila ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ng power ng Diyos, pero hindi nila gusto hubarin yung makasalanang self nila. Sabi ng Lord, empower me. But they're not willing na hubarin yung kasalanan, yung past na self, yung lumang pag-iisip, yung maling pag-iisip. Gusto lang nila, empower sila ni Lord, pero hindi sila willing na hubarin ang lumang buhay, ang lumang sarili. Sabi ni Ravenhill. So, many are troubled because the gospel interferes with their sins. Maraming tao na troubled when the Lord wants to clothe them with power, or when the gospel is preached and they hear the gospel. Sometimes people reject the gospel. They reject Jesus because the gospel interferes with their sins.
Ayoko na makinig sa gospel. Tinatamaan ako eh. So kung tinatamaan ka, dalawa lang ang pwede mong response. It's either i-reject mo si Lord or maging humble ka, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako, maghari ka sa buhay ko. So it's up to you. Will you receive Jesus today or you will reject Jesus? But tayo ang lugi if we reject Jesus, no? Kaya pala ayaw ng iba ng gospel because nasisilip ang kanilang past life. Ayaw pa nilang tanggalin or ayaw pa nilang i-lay down or i-repent sa Panginoon ang kanilang kasalanan. But you know what? Tayo rin naman bibigatan eh kung ayaw natin mag-repent sa ating mga kasalanan. Okay. Number 3, the risen Christ clothed us with His presence and power. Ito na yon yung sinabi ko kanina. Sabi ni Jesus, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo nagkakaroon or nabibigyan ng power ni Lord. No? Paano kayo magpipreach? Sinong maniniwala sa inyo? Wala kayong authority. Wala pa kayong power to do it. No? So the Lord Jesus Christ, the risen Christ, clothed us with His presence and with His power. Iba ang taong tumanggap kay Jesus. Bakit? Bakit siya iba? Merong presensya ni Lord, merong power pa ni Lord. Merong wisdom ni Lord, meron pang kaligtasan ni Lord. No? So ililigtas tayo ni Lord. Ano bang gusto mo? Reject mo si Jesus o receive mo siya tonight? No? You can raise your hand. No? Gamitin nyo lang ang hand na ganon. Pastor, gusto ko nang tanggapin si Jesus tonight. Pwede ganon. And we will pray together. No? Mamaya na. Okay? Reserve your mga reflections muna. Now, sinabi sa Ephesians, and His incomparably great power. Kaninong power ito na hindi ma-compare sa ibang power? The power of Jesus. His incomparably great power for us who believe. Grabe naman to. Klarong-klaro basahin niyo. For us who believe. Verse 19. Makakatanggap lang ng great power from the Lord ang taong nag-believe. Ang hindi nag-believe, then wala rin ka-power ang buhay. Konting challenge pa lang sa buhay, bagsak na. Konting temptation pa lang, na-fall na agad. Konting rant lang ng ibang tao, nagagalit ka rin, nairita ka rin. Konting iyak lang ng mga bata na hindi na natin makontrol kasi nagtatantrums, parang mag-give up na tayo. Bakit? We need the presence and the power of God in our lives. Hindi natin kaya ito kung tayo lang. So, yung power na yon, that power is the same as the mighty strength God exerted when He raised Christ from the dead. Ang Father kasi ang nag-raise kay Jesus from the dead. Para ma-emphasize na si Jesus nagbigay buhay talaga at namatay sa cross. So, ang Father ang magbubuhay sa Kanya. But they are one. Grabe no? Ang hirap i-comprehend. Ganun talaga. If we can comprehend God, He is not God. That's why we cannot comprehend God So, the same power that raised Jesus from the dead and seated Jesus at His right hand in the heavenly realms, far above all rule, authority, power, and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the age to come, or in the one to come. So grabe no? Tingnan nyo, Ephesians 1:19. Ang hindi ma-compare na greatness or power ni God nasa bawat believer. Kung hindi ka nag-believe until tonight, wala pa ito sa buhay mo. Okay? That's the benefit of Jesus' resurrection. Sabi ni Edmond Chan, nakapakinig na ako minsan sa kanya, nag-attend ako ng training doon sa CCF Pasig. Sabi niya, it's not how much of the Spirit we have, but how much the Spirit have us. Hindi yung tayong may control sa Spirit of God Ang Holy Spirit dapat ang may control sa atin. Okay? Tindihan natin yan si Lord ang nagpo-control sa atin. Ang Holy Spirit dapat ang naghahari, hindi tayo.
So, yun ang sabi ni Edmond Chan. So, it matters talaga that we ask, Lord, empower me. Lord, I submit to your power. I submit to your lordship. Importante yun. Araw-araw dapat natin hinihiling yan na, Lord, mag-submit sana ako sa iyo. Lord, tulungan mo akong mag-obey sa iyo. Hindi yung ako pa rin yung nasusunod or yung puso ko pa rin yung nasusunod. Romans 8:11. The Spirit of God who raised Jesus from the dead, tingnan nyo, lives in you. Nasa iyo na yan if you believe in Jesus. And just as God raised Christ Jesus from the dead, God will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Ang galing. So mortal bodies na papagod, na i-stress, sakitin, if the Lord is in us, He will give life to our mortal bodies. Nanghihina man, but He will revive our mortal bodies. Ang galing, no? Salamat sa Diyos. So sa lahat ng tumanggap sa Diyos, yan ang good news. God will give life to your dying soul, to your dying body, to your dying emotion, dying intellect. He will give life to you. That's how powerful God is. Sabi ni C.S. Lewis, yung nagsulat ng Narnia, Jesus didn't come to make bad people good, but He came to make dead people alive. Magkaiba yun. Ha? Explain ko muna. Bakit kaya sinabi, Jesus did not come to make bad people good, He came to make dead people alive? Ito yon. Kasi pwedeng dead ka pa rin spiritually. So nagsisimba ka, nagkukunwari kang Kristiyano, palagi kang nasa church, pero dead spiritually ka lang. Dead ka pa rin kasi hindi mo pa siya tinanggap. Nagkukunwari ka lang na good ka. Pero pag ikaw ay binuhay ni Kristo kasi nakinig ka talaga sa kanyang gospel at tinanggap mo siya ngayon, kung tinanggap mo si Jesus, He made your dead spirit alive. And because you are now alive, automatic that you will be good person. Ang iba kasi iba eh. Ibang pag-iisip nila eh. Okay lang yan, hindi ko muna tanggapin si Jesus. Basta nagsisimba lang ako. Pwede mong ipeke yun eh. Fake Christianity kumbaga. No? Kunwari, mabait ka, hindi ka na nagmumura. No? Pero hindi yun ang punto ni Lord eh. Kahit hindi ka pa nagmumura, kahit good ka pa sa tingin mo, kung hindi ka pa tumanggap kay Jesus, you're still dead in your sins. You're still dead spiritually. That's why Jesus came to make dead people alive. Naintindihan niya? And if you're alive, you will be a good person. Susunod na yun, di ba? So, i-clarify natin. Am I still living in sin? If you're still living in your sin or have not believe in Jesus yet, you're still dead spiritually. Ang buhay lang sa'yo, yung soul and yung body mo. Pero ang spirit mo, patay. No wonder, hindi mo maintindihan ang sinasabi ng spirit sa scripture. Balik tayo ulit sa verse natin sa Luke 24. At ito yung katapusan na part. When Jesus had led them, sino yung them na ito? Ito yung mga disciples. 11 disciples minus Judas and the 400 plus disciples. So sa 40 days na pagpapakita niya, ang dami nang naniwala. 400 disciples na. Hindi lang believers ha. Hindi lang yung parang nagsisimba-simba lang. Believers, ibig sabihin disciples na ito. Sumusunod na talaga. So when Jesus had led them out of the vicinity of Bethany, Jesus lifted His hands and blessed them. Sinong bless niya? Yung mga disipulo niya. Sinong nilid niya? Yung mga disipulo niya. So, ibig sabihin, may connection yung leading and yung blessing. May connection yan. While He was still blessing them, si Jesus yon, He left them and He was taken up into heaven. Unti-unti siyang umangat hanggang nawala siya sa kanilang paningin. Tapos, yung mga blines ni Jesus, nilid ni Jesus at blines ni Jesus, kasi nakatanggap sila ng instruction na magstay muna sa temple sa Jerusalem or basta doon lang kayo muna sa Jerusalem, huwag kayong umalis.
Then, after the ascension of Jesus, bumalik na si Jesus sa kanyang trono. Then they worship and returned to Jerusalem with great joy. Sobra, great joy talaga. Nag-uumapaw na kagalakan ng puso. And they stayed continually at the temple praising God. Kasi yun na nga ang instruction ni Jesus. Huwag mo na umalis sa Jerusalem. Stay lang kayo dyan. Until hindi ko pa binigay ang promise ni Father na Holy Spirit. So dito, malaman natin, no? Lead and blessing. Leading and blessing. The risen Christ must be praised as He leads and blesses our lives. Well, don't just ask the Lord, Lord, bless me, bless me. Kung hindi ka willing i-lead ni Lord, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Lord, i-bless mo ako. Pero hanggang hindi ka pa naman nililid ni Lord. At di ka willing i-lead ni Lord. Ikaw pa rin ang nasusunod. Ang puso pa rin ang pabugso-bugso. Gusto mo i-bless ka, pero hindi ka willing na i-lead ka. Hindi pwede yun. Hello. Gandang gabi. Kung gusto mong i-bless ka, then willing ka, i-lead ka. That's why sabi ni David, the Lord is my shepherd. Siya ang pastol ko, siya ang shepherd ko. Susunod ako sa kanya. Ililid niya ako pag naliligaw ako. Oh, the Lord is my shepherd. Sabi ni David sa Psalm 23, 1-6, I lack nothing. I lack nothing. Walang kulang sa akin because the Lord is my shepherd. He is leading my life and He is blessing my life. Gusto mong i-bless? Then, allow God to lead your life tonight kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon. Habang pinupuri mo siya. Ito yung response natin eh. Because Jesus brought us peace, Jesus fulfilled all the prophecies and promises, and Jesus, ano yan? Yung isa pa? Gave us His presence and power. So our response should be, we should praise the Lord. Puro letter P. We should praise Him as He leads us and blesses our lives. Yun dapat tayo. Pinupuri natin ang Diyos. Katulad ng mga disciples. Talagang pagka-alis ni Lord, nag-worship na lang sila sa temple. Kasi hinihintay nila ang Holy Spirit. Now, tingnan nyo, sabi ni Pastor Louis Giglio, worship is simply giving God His breath back. Ang ganda. Worship is simply giving God His breath back. Binigyan tayo ng breath. Saan mo ginagamit yan? Sa papuri, pasalamat, sa pag-share ng gospel? Or baka binibigyan ka ng breath ni Lord, puro ka naman mura ng mura kay Lord. Lord, ikaw talaga Lord, hindi mo sinagot ng prayer ko Lord. Lord, ikaw talaga, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Binibigyan na nga tayo ng breath ni Lord, ganun pa tayo ka-disrespectful sa Diyos, no? Di ba? You know what? Worship is giving back to God the breath He gave us. That's why sabi nga nila, every time you inhale, nasasabi mo yung pangalan ni Lord, Yah. Then exhale, Weh. Walang vowel yan, ha? Yahweh. Grabe, no? Kahit hindi ka magpuri sa Panginoon intentionally, pumupuri pala tayo sa Kanya. Galing, no? And so that's the gospel tonight. That's the impact of Jesus Christ in our lives. He gave us peace. He gave us His presence and His power. He clothed us with power. Ang galing. That every day, challenging man yung buhay, dami man problema, makakabangon tayo because of the power of the resurrection. Makaka-face tayo ng challenge pero ma-overcome natin because we are more than conquerors. Because the Lord will help us to go through it victoriously because He already paid the price on the cross and won the battle at the cross. Wala na tayong i-win actually. Wala na, just sabi niya, just follow me, deny yourself, deny your sinful feelings, your sinful acts, your sinful desires. Deny yourself. Follow me and take up your cross every day. Kasi I have overcome the world already. The battle you are fighting is mine. And I have overcome that battle for you. Pero tayo, iba eh.
Akala natin, sisimba ako para maging victorious ako sa buhay ko. Nakalimutan mo, ginawa na ni Lord yun sa cross. Victorious ka na. You just have to trust Him. Kaya nga, you are more than conqueror eh. Kasi siya na ang nag-conquer for you. Sasakay ka na lang sa kanya. Parang siya yung kalabaw, ikaw yung stork na ibon sa likod. Sasakay ka na lang kay Lord. Ipinanalo ka na ni Lord. Ay, ito pa. Yung sinasabi mo, Lord, ipanalo mo ako. Tapos na sa cross, pinanalo ka na ni Lord. Ang problema, ito lang. Will you go with God? Will you let God lead your life? Will you side with God, who is the winner? Saan ka magsaside? Kay God na victorious? Or dito sa demonyo na loser? Depende na sa'yo. God already won. But the decision is, will you side with the winner? And that's Jesus Christ. That's your decision to make. Kung hindi ka pa tumanggap, then you can raise your hand. Pastor, doon na ako magsaside kay Jesus, the winner, the one who won everything on the cross. Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, ipanalo mo ang bukas ko. Lord, ipanalo mo ang pamilya ko. Lord, ipanalo mo ang business ko. Pinanalo na nga ni Lord eh. Magsaside ka ba sa Kanya? Yun yung tanong. Mag-believe ka ba sa Kanya? That's the gospel and the good news. But if you accept Jesus tonight, you should repent also from your sins. Because the gospel we preach requires repentance for the forgiveness of your sins and my sins. God bless you all. Ganda. Sobrang ano no, sobrang diin at sobrang powerful ng message ngayon ni Pastor no. Ayan. So, dun ako sa takeaways ko no. Number 1 yung ano, doubt and excitement. Grabe no, yung message ni Lord ngayon no, na talagang masama talaga yung sobra. No? Kahit lungkot, kahit saya no, meron siyang pros and cons pero parehas na hindi ka pa rin makapaniwala, no? Kumbaga, ang gandang reminder nun na hindi lang pala sa panahon na down ka, na naka-cloud yung judgment mo. Kundi even sa panahon na sobrang masaya ka, yung parang tawag na cloud 9, no, di ba? Yan. Literal pala na hindi ka na makapag-isip ng tama, no? Kapag ganon. So, sobrang gandang reminder nun. And sumunod is yung peace. Grabe. Isa yan talaga sa mga una mong maiintindihan if you accept Christ, no? Yung complete package na kasama si Jesus. Kapag may nagtatanong sa'yo, ano ba yung peace? Paano ba magkaroon nun? No? Paano ba magkaroon ng talagang total peace in your heart, no? So, yun pala, no? You need to accept Christ, 'di ba? And at the same time, hindi pala to makukuha sa kahit anong bagay, sa kahit anong alam mo yun, any pursuit na gusto mong kunin, sa may bibilhin ka, may gusto kang i-achieve, wala eh. No achievement, no material thing, no person can give you that total peace, kundi si Jesus lang, no? Grabe. Yun, nasagot na agad yung tanong mo, no? Na parang, bakit lagi ang gulo ng iniisip ko? Pagkagising ko pala, sakit na ng ulo mo, no? Yun pala. Galing, galing, no? And this fallen world cannot give us peace. Grabe. Sobrang ganda nun. Sobrang ganda nun, no? Talagang, ikaw mismo, mapapaisip ka no? Na, oo nga, no? Grabe. Pero, balikan ko lang, no? Yung part na nung lumitaw si Jesus, ang galing lang nun, no, yung dinidiscuss kanina ni Paz. Bakit pwede naman nung nabuhay ulit siya, pinatanggal niya na yun. Yung mga peklat, marka, 'di ba, nung pagpapakapako sa kanya, 'di ba? Pero ang galing kasi
it's ano, tayo talaga hilig natin talaga to say is to believe talaga tayo. Tayo mga tao 'no. So, bukod sa faith natin, mas gusto lang din talaga ni Lord na mabilis tayong maniwala in a way na kayang tanggapin ng isip natin, 'di ba? Kasi madaming bagay na hindi talaga kayang intindihin, 'no? Kaya nga sabi ni Paz kanina, 'di ba? 'Pag naiintindihan ano, kapag si Jesus 'yan, 'di mo talaga maintindihan 'yan. Gano'n ka-powerful si Jesus, 'no? Kaya kailangan natin yung Holy Spirit na siya din ang nagbibigay, 'di ba? So, sobrang ganda nun. Pero, isa sa mga interpretation ko dun is parang trophy niya rin yun, 'di ba? Trophy niya yun na panalo na tayo, 'no? Kaya ito yun, marka ko parang tattoo, 'di ba? Parang yun na yun, marka niya yun, 'no? Trophy natin 'to, panalo na tayo, 'no? And at the same time, remembrance mo yun na ito yung magpapaalala sa'yo na ito yung weapon. Because the cross became our weapon, 'di ba? Na tinalo niya ang kamatayan, 'no? Sobrang ganda no, no? So, again, it's a trophy and at the same time, remembrance, no? Na yun yung ano natin, armas natin na tumalo sa death, 'di ba? Kaya nagkaroon ng resurrection. Sobrang ganda nun, no? Pero isa rin sa mga makikita mo doon, syempre hindi tayo pwede puro maganda, 'di ba? It's also a remembrance or ebidensya kung gaano tayo kasama bilang tao. No? Ebidensya na 'di ba, yung krimen na ginawa natin, no? Sa pag papakapako, no? Persecute, no? At pagsisi kay Lord lahat, no? So, sobrang ganda nung part na yun, no? Gandang reminder. And yun nga, no, yung paniniwala. Ang tayo naman, isa pa, no, yung kaya hindi tayo maniwala naman kapag sobrang ganda, no? Parang eto, na-encounter ko to past kapag dinidiscuss ko yung negosyo, Kasi parang kay Jesus din pala, no? Na parang nung lumitaw siya doon, peace be with you, no? Parang too good to be true, totoo ba? Ano na yun? Talaga ba? 'Di ba? Yung parang masaya ka pero parang pag ganun kasi yung paniniwala, parang ang ending din negative, Parang totoo ba? Siguro may catch to. Di ba? Siguro may kapalit, no? Ganun kasi tayo, 'di ba? So, totoo naman na gusto ni God, 'di ba, na pasok sa reasoning natin, pero at the same time ayaw niya rin kasi nung easy lang, 'di ba? So, parang dun sa part na yun, Jesus wanted us to think at the same time believe. 'Di ba? Hindi pwedeng naniniwala ka lang. 'Di ba? Hindi pwedeng iniisip mo lang. 'Di ba? So, dapat sabay, no? That's our faith. Pero ang galing lang din, no, na again, it's a great reminder na joy can also hinder faith, no? It may be great, no? Pero at the same time, pag baliktad ang tumama sa'yo, ganun din, Galing nung part na yon. Ano pa ba? Ayun yung idol. Ayan, na-note ko din yung idol, no? So, totoo yun. Pag yung wala kang ginagawa, dun talaga yung attack, Pag wala kang, hindi ka talagang bakante ka lang, wala kang ginagawa, no? So, during those times pala, maganda mag-pray ka na lang, no? O kaya, magbasa ka ng Bible, no? Para at least hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano, hindi ka nag-overthink. Sobrang ganda nun, no? Kaya talagang conscious effort mo naman yun, Alam mo naman kung kailan ka bakante, 'di ba? Alam mo naman pag talagang totally wala kang ginagawa, no? Yung talagang wala ka nang ibang inisip kundi sirain na lang yung sarili mo, 'di ba? So sobrang ganda nun. Pero isa sa mga tumatak sa akin is yung obey din, no? Always obey, obey, obey. Grabe, no? Sunod-sunod yung obey, 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 no? Tama talaga, na dito sa
parang yung ano, kaya siya 40 days na nandun eh. 'Di ba? Nag-iiwan din siya ng parang ano eh, mga habilin ni Lord eh, no? Si Jesus, nag-aabilin na siya eh. Kung ano yung mga gagawin nung mga ano, apostoles, tsaka yung mga disipulo. 'Di ba? So, dun pa lang sa part na yun, eh alam mo talagang ano, as we live and breathe, we should obey, no? We really should ano, obey. And at the same time, hindi na para magpa-delay. Ang ganda lang din kasi na napansin ko na isa sa mga unang utos niya is i-preach sa Jerusalem. 'Di ba? Parang naintindihan ko doon. Tayo kasi, lalo na dito sa business, kung sino yung mga malalapit sa'yo, yun yung dinidelay mo eh. Kung sino yung, para halimbawa, ganito na lang, no? Gusto mong isama dito yung family mo. Pero unahin mo muna yung iba, bago yung family mo. Kasi bakit? Kasi parang pangungunahan ka eh. Re-reject ako ng family ko eh. Unahin ko muna to. Para testing muna. Para kung i-reject niya man ako, hindi masyado masakit. No, ganun din sa business eh. Di ba? Unahin ko muna to. At least di kami masyado magkakilala. Hindi naman kami nagsasama masyado. Eh, ito kasi i-reject ako harapan eh. No? So, ang ganda no? Na galing. Yun yung na-remind sa akin doon sa part na yun, nakaka-bless, na huwag mo i-delay yung mga malapit sa'yo. In fact, unahin mo na yun. No? Because that will be a testament for you na nangyari. Di ba? Na nangyari. You proclaim your faith, then, and Jerusalem is the place kung saan nangyari lahat. Di ba? Kasi pag di mo doon pinreach, parang kakalimutan lang din yun. Di ba? Na parang walang nangyari. No? So, sobrang ganda nun. No? So, obey. And, ang galing. Parang negosyo lang ulit. Yung huling sinabi ni Paz, hindi mo kailangan maging matalino dito. No? If you receive the Holy Spirit, if you're watching right now, even if it's your first time sa mga nasa Facebook Live, no? Galing. Pag naiintindihan mo, ibig sabihin, thank you Lord talaga. No? Kasi binigyan ka ni Lord ng privilege para intindihin yung mga salita niya. Thank you Lord talaga. No? Tama talaga eh. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang kailangan lang, marunong ka sumunod at willing kang tanggapin si Lord sa buhay mo. Wow! Praise God! Ganda ng message. Ayan. So, sino pa ang gustong mag-share? Ayan, no? Meron pa bang gusto mag-share dito sa atin? Hello po. Yes. Pastor, GL, si mga nandito si Joanna, si Mar Jason, ayan, si Ma'am Rochelle, si Ma'am Ana, saka si GLJM. Hello po. Ay, sorry, medyo maingay po. Ayan, kasama ko po yung mga kapatid ko dito ngayon. Nakikinig din sila. Ayan, dito. Mga kapatid ko po. Si Papa nakatulog na kasi nagbiyahe siya kanina. Nakaka-bless Pas yung word of God ngayon Pas kasi grabe lang. Din siya Pas, timely din sa may timely din doon na very timely din kasi parang tumatatak sa amin habang nakain kami ng magkakapatid kanina. Oh, narinig mo yun? Oh, parang ikaw yun gaanuhan kami. Uy, tama talaga si Pastor. Ate, parang kami Pas. Yung sa mga sinasabi niyo po, nakaka-relate po kami sa mga ginagawa namin araw-araw dati. Parang ang ganda lang ng pinag-uusapan namin, nakaka-bless po. Kasi dati mga pinag-uusapan namin walang kakwenta-kwenta eh. Ngayon, nag-uusap na kami tungkol kay Lord, medyo tawanan kami, pero yung mga tungkol sa Word of God, yung mga ugali namin dati, naaalala namin ganun kapag nakakarinig kami ng ganyan. So ayun po Pas, yung pinaka-tumatak din po sa akin, yung yung sa pag-obey din po. Tama po paulit-ulit nga yung sa obedience Pas na yung mga bagay din talaga na alam nating mali, ginagawa natin yung mga hindi kahuli-huli sa Kanya. Pero si God laging sa atin laging nag-aantay sa atin para mag-repent tayo. Na grabe lang yung pagmamahal ni Lord sa atin na
kahit na yung mga nagawa nating kasalanan, kapag bumalik tayo sa Kanya, alam mo yung hindi Kanya tatalikuran. Kasi yun yung naramdaman ko nung parang baka hindi na ako tanggapin ni Lord, naiya ako kasi ano sala ako parang nag-iisip ako ng mali ganon. Pero grabe si Lord, yung alam mo yung pag focus ka, yung kumbaga nararamdaman mo yung Holy Spirit kasi ng mga nakaraan, parang yung sinasabi ko po nakaraan na parang medyo hindi ako makapag-focus kasi parang may umaano po sa utak ko, ganun. Pero alam mo yung paulit-ulit akong nagpipray na iniiyak ko lahat sa Kanya. Yung diba? Ayun. Tapos tama po talaga yung si Lord ipupulfill niya yung promise niya Tapos yung sa atin po, minsan alam mo yung actions speak louder than words kasi di ba minsan may mga pangako na Lord, hindi ko na po gagawin, hindi ko na po ulitin yung ganun, pero dapat hindi na lang mag-promise gawin na lang. Tama po yun kasi di ba dapat hindi mo sinasabi, dapat panindigan mo, gagawin mo. Tapos yun nga kasi si Lord palaging nandyan para sa atin kahit na sa mga simpleng bagay, yung kasama mo siya, yun nga yung pinag-uusapan namin kanina habang kumakain kami na kahit hindi mo alam kung ano yung yung mga bagay na ginagawa mo na si Lord lagi nandyan. Tapos dapat focus tayo kay Lord Alam mo yung hindi lang sa sarili natin kasi pag yung sa sarili natin parang hindi ko kaya lahat. Ako kasi feeling ko mahina ako sa lahat parang hindi ko magagawa yung mga bagay kung wala sa ayun po yung mga tumatak sa akin. Maraming salamat po. Ay, may share ka ba? Ayan, nagkakasalamat din ako syempre dun sa yung sa kapatid ko, yung narinig din namin kanina na yung sa pagbabago din po. Yung yun? Na si Lord yung magbabago sa'yo. Nakaka-bless yun kasi yung ma-share ko, meron yung kapatid ko kasi grabe yung pagbabago niya. Yung isa talaga sa answered prayer ko yun na yung nakita mo yung pagbabago. Yung kumbaga kasi sa magkakapatid, black sheep talaga siya. Black sheep po ba yung tawag doon? Yung pinaka Akala ko ako yung black sheep, may mas black sheep pa pala sa akin. Ako nakaka-bless kasi alam mo yung grabe yung pagbabago niya na marunong na to mag-pray, marunong na tong kumanta ng mga Christian songs, ayan. Tapos nakaka-bless kasi pinag-uusapan namin kanina, yung kanina tungkol yun sa pagmumura parang may nabanggit kayo kanina sa pagmumura. Tapos sabi nila buhay daw talaga si Lord. Sabi kasi, naggulat lang ako sa mga i-share mo kaya? Ay, mag-share ka? Mag-share daw. Ito yung kapatid ko, si Hana May po. Hello po. So yung natutunan ko po sa gospel po ngayon is yung pagbabago po ng ate po na. kasi po, dati po mahilig po siyang magmura po. Pero ngayon po, nagagalit po siya sa amin kapag nagmumura po kami o gumagawa po kami ng masama. Tapos siya po yung nagiging way kung bakit po kami parang nagbabago po. Tapos naniniwala po kami kay God. And ayun lang po, always po positive kapag naniniwala ka kay God. Napak sa'yo. Labas mo na yan. Ba't umiiyak ka? Ayun. Sorry, nagmana po sa akin. Naiyak ka. Naiyak siya Pasensya na po. Parang may gusto din i-share tong kabila akong kapatid nakikinig kanina. Parang may tumatak din sa kanya kanina habang kumakain kami. Naiyak ka. Di pa daw po siya ready. Naalala ko yung si Rose noon. Nung na-meet niya na si Jesus, sabi niya gusto niya nang i-share ang faith niya sa family niya, Lawrence.
So, nung first time niya mag-pray daw, sa pagkainan nila, may celebration na ata. Grabing struggle niya, pero nakapag-pray daw siya. At yun na yun, no? When you obey God, unti-unti yan eh. Ito muna, mamaya, ito na, mamaya, nadala mo ng family mo. When you obey God, si Lord na yung gumagalaw eh. Siya na yung gagalaw para i-convict niya, gagalaw. I mean, siya na magpapakilala ng sarili niya sa ibang kasama mo sa bahay. Basta may desire ka lang, then you obey yung mga little things. Sige na, ikaw na mag-pray. Inuudyukan ka ng Espiritu. Ikaw na mag-pray. Sige na. Gawin mo lang yan. Sige, mag-forgive na lang. Forgive ka, no? As we obey, si Lord din ang gumagawa ng miracle. No? Yung kausap na natin mga kapatid niya, Lawrence. Tama. Galing. Ayan, sino pang gusto mag-share? Hello po. Hello. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you, Jello. Hello po, everyone. Ako, Pastor, praise the Lord. Kasi galing po ako sa Batangas kahapon. And talagang literal for business purposes lang talaga, Pastor. And parang biglaan yung pagpunta ko bukas na first time ko pumunta ng province na walang plano. Parang biglaan lang po talaga. And na-bless ako dun sa part. Kasi, Pastor, normally, siyempre, kami sa church, pag kami nag-evangelism kami, meron kami certain talaga ng location na minsan nagbibigay ng tracts, ganyan. After nun, pag interested, di ba, Pastor, direct na i-share si Lord, ganyan. Tapos, Pastor, parang kagabi, parang after ng business presentation namin, tapos merong isang bahay doon na, kwento ko lang po ng konti, na-bless lang ako super kasi yung lola doon is 97 years old. 97 years old, Pastor, rather. Tapos nabibless ako kasi nagre-respond siya na naiintindihan niya yung sinasabi. Hilutin daw siya, ganyan. Tapos sabi ko, ang iniisip ko agad, save kaya si tita, sabi kong ganon. Tapos, kasi Pastor, normally, syempre may mga ibang religion doon, ganyan. Pero sabi ko, siguro isa sa mga purpose din ko, isa sa mga purpose kung ba't ako nandito right now is to share the gospel talaga kay tita. Tapos without any, Pastor, iniisip ko ano sabi ng iba. Sabi ko, pag-pray natin si tita. Tapos kasi sabi ko, Pastor, nakaka-bless na part kasi 97 years old. Nagre-response, Pastor, tapos nagsasalita po. Talagang sumasagot, Pastor. Talagang person ko makita na 97 years old na gano'n. Kasi normally, bedridden na, hindi nagsasalita, wala na talaga. Siya nagre-response, itayo daw siya, name ko, ganyan. So sabi ko, Lord, baka ito na talaga yung chance talaga na share yung gospel and praise the Lord, Pastor. Kasi nakatanggap po si tita kagabi. So yun po yung sabi ko, yung hindi ko na tinignan, kaya nga GLO kahapon, di ba hindi ko pinost yung transaction ko, ngayon ko lang sa pinost. Kasi sabi ko parang sabi ko winner na yung part sa akin na may na-solve. Tapos Pastor, ang nakaka-bless na part up nung pinag-pray ko, ganyan. Sabi ko, Lord, kailangan kita sa part na to. Mahina ako sa part na to. And Pastor, to be honest, parang after, I think 2 years, 3 years, gano'n. Ngayon ko na lang po ulit nagawa yung gantong part na mag-solving talaga. So kaya praise the Lord po. And after nun, Pastor, nakaka-bless kasi yung response nila bago kami mag-end, sila na nag-insist na Jill, pray tayo before we end, ganyan. So para nakaka-bless, sabi ko at some point talaga, kapag talaga you surrender everything to the Lord, hindi man instant yung pagkilos ni Lord, pero nararamdaman mo talaga siya. Which is yung sinabi mo, Pastor, last Sunday, na minsan si Lord hindi niya pinapakita by vision, pero yung sa mata, ganun po, no? Pero pinaparamdam talaga nito. And kaya praise the Lord. Yun na rin pa so yung open door doon sa Batangas na konti-konti ma-share din talaga yung gospel kasi nagkakakwentuhan na din kami together with their family kung saan sila nag-church, mga ganyan. So kaya yun po, pasama po sa prayer yun na talagang Lord willing, di ba, hindi po natin alam, malay natin magkaroon ng Bible study doon. So, mga devotion, ganyan. So, that's one thing na pinagpapasalamat ko. Second thing, praise the Lord, Pastor Jello, and sa lahat na nanonood.
Kasi alam kong napagtagumpayan ko ngayong week because of God's grace. Ay alam ko, Pastor, kasi lagi ko, Pastor, nare-reflect sarili ko everyday. May ginawa ba ako kay Lord? Ano yung nangyari buong week? Nag-glorify ba si Lord sa buhay ko? Ganyan. So masabi ko talaga na alam kong this week talaga, 100% talaga, si Lord talaga yung kumilos. So, iniwasan ko talaga na ma-distract, ma-disappoint ko si Lord, yung ganong part. So, kaya napakalaking blessing din sa akin na magtuloy-tuloy. And also, Pastor, when it comes naman dun sa devotion natin ngayon, Pastor, gusto kong isa sa mga gusto kong i-highlight yung ipanalo natin si Lord. Which is totoo talaga, naipanalo naman na talaga ni Lord. Kaya Pastor Jello, kung mapansin nyo, kapag gumagawa ko ng sharing ko nung mga previous na content ko about, nag-share ako paano ko na-bless ni Lord, kung paano ko talaga kumilos si Lord sa buhay ko. Sa dulo, Pastor, lagi kong sinasabi na panalo ang nagtitiwala kay Lord. So, si Lord lang talaga na ipanalo ni Lord, tama talaga na hindi na natin kailangan pa, alam mo yung ipanalo, kasi nagawa na ni Lord. Si Lord na mismo yung nag-testify na ipanalo na talaga. And also, Pastor, blessed talaga ako. Sabi ko nga kanina, tama talaga yung sharing, yung sinabi mo, Pastor, na kapag nangungusap sa atin si Lord, di ba? Talagang iba yun eh. Lord, thank Tama. you talaga. Gusto ko yan. Diba? Pati yung inuudyokan ka, di ba? Oo, Sige, ikaw sagot. na. Di ba? Huwag mo Oo. na tanggihan. Galing. Oo. Sobrang ganda Pastor. nun. Ako, Pastor, sobrang blessed. Sabi ko nga, doon pa lang sa nire-review ako ng Holy Spirit, doon pa lang sa nire-remind ako ng Holy Spirit, doon pa lang sa tinuturuan ako ng Holy Spirit, sabi ko, Lord, sobrang hindi na yung result ng mundo, yung gantong part, alam kong nasa iyo ako. So, iba na yung, pag naramdaman mo yung Pastor, doon mamararanasan yung tunay na peace. Di ba nga, Pastor, and GLO, sharing ko last time, ang totoong kapayapaan hindi mo makikita sa mundo. Hindi mo makikita sa mga bagay na meron ka. Ang tunay na kapayapaan, makikita mo lang kay Lord. Amen. So, isa rin yung, Pastor, sa mga sharing ko nung nagkaroon ako ng content, I think 2 weeks ago, ay nakaka-bless. And also, yes, ako, before talagang, Lord, sorry, promise, ganyan. So, ngayon, na-remind din ako na, yes, may emotion din si Lord. And kapag nagka-promise tayo, hindi natin ginagawa. Totoo yung sinabi ni Rose na di-disappoint din. So, kaya it's time to do our best na lang talaga. Nakasama si Lord. Always naman, Pastor, to be honest, lagi sentro ng buhay ko, lagi yung sinasabi na walang iba kundi si Lord. Ang central na lahat ng ginagawa natin, walang iba kundi si Lord. And until up to now, Pastor, lagi yan nare-remind sa akin. Nasabi ko nga, Pastor, yung may ganitong nag-remind na ginamit talaga kayo ni Lord for us talaga na mas mag-grow, for us talaga na hindi ma-fall into sin, napakalaking blessing talaga. And at the end of the day, sabi ko nga, Pastor, yung sharing nyo din na kapag self-centered ka na, nililid ka na niya sa distraction. Pero kapag God-centered ka, nililid ka naman niya dun sa peace. So, ang sarap lang ng yung peace na nagmula kay Lord. Kasi for me, Pastor, kapag naranasan mo yung peace ni Lord, hindi ka lang basta mapayapa, ramdam mo yung satisfaction, ramdam mo yung joy, ramdam mo na kahit may mga problema ka, ang gaan sa pakiramdam, nakikita ka ng ibang tao na hindi mo man kwento yung nangyari sa iyo, pero alam nila na you are blessed, di ba? So yun talaga yung ano talaga, pag na kay Lord ka talaga, iba talaga yung buhay. Sobrang iba talaga yung buhay. And at the end of the day, ang gusto lang naman talaga ni Lord is sumunod tayo. Old Testament times, Pastor, ang gusto lang naman ni Lord, magtiwala tayo, sumunod ka na, hindi kita papabayaan. So, it is applicable until up to now na kung sa negosyo hindi tayo nag-a-analyze, how much more this time na si Lord, dabi naman, sobrang powerful na, kaya na, ang dami na niyang pinatunayan. Sabi ko nga kanina, Pastor, oo nga, ang dami nang pinatunayan ni Lord, ang dami na niyang miracle, ang dami niya nang ginawa, ang dami niyang pinagaling. Pero matigas talaga ulo natin na minsan talaga Tama. nagtuta pa tayo. Pero thank you, Pastor, thank you, Jello, and thank you for sa salita talaga ng Panginoon. Praise the Lord po. Thank you, Lord. Grabe, no? Nice. You've heard enough and you've seen enough. No? Parang training lang yan. Again,
Sobrang nakaka-bless marinig lahat ng mga testimonies na 'to. Sobrang nakaka-bless na maramdaman, 'di ba? Maaaring ikaw ngayon excited ka na gusto ko rin mangyari 'yun sa akin. Gusto ko rin ma-receive yung na-receive nila. Gusto ko rin yung peace yung peace na kinikwento nila. Pero at the end of the day, call to action tayo. You need to receive God. You need to receive Jesus. If you want all of those things to happen, that's the first step, no? So, parang trading nga, nood ka, pero at the end of the day, di ba, walang application, hindi yun magsisimula, no? So, yun lamang, back to you, Pas. God, ang daming breakthrough. Yun na nga, sinend ko yung babaeng na sharean kanina, and ang pinsan ko yung ginamit ni Lord mag-share ng gospel. And ako, I am really blessed na na-delegate ko yung gawain sa mga willing ko na pinsan. And blessed ako dahil sabi ko nga, Lawrence, kung tatawagin ako ni Lord mag-church plant again sa another area, at least may maaasahan na may maiiwan doon na sila. And in the future, maybe may pastor na papasok and hindi mahirapan yung pastor. Kasi meron ako mga pinsan na trinain to share the word of God correctly. So, yan din naman ang aking puso sa inyo, no? If you want to be trained, then I'm willing, no? Nabusy lang ako lately. So, praise God. Kahapon, i-share ko lang, no? Joy ko rin ito. Yung hobby ko na painting, meron kaming exhibit ulit sa painting sa Gallery G. And sa painting, punta ko lang doon mag-enjoy syempre sa exhibit ng painting. Tapos may isang pastor lumapit sa akin at humihingi ng tulong kasi 20 years na siyang nawala sa ministry. So my heart was broken when I was listening to his testimony na since 2004 talagang hindi siya nagpapastor. And siya rin ang nahirapan. And I pray, no, na kahit saan ako, sa online man, sa outreach man, sa mga exhibit ng paintings, matutulungan ko yung mga co-artist ko, lalo na yung mga down, mga depressed. Maraming mga painter din na minsan ang depression nila dinadaan sa painting. But again, it's Jesus Christ who will give them peace. So let's pray together and see you next Sunday. Let's pray. Panginoon, salamat po na naka-learn kami, na-remind kami lahat that ikaw talaga ang source ng peace, ikaw ang source ng kaligtasan, ikaw ang magbibigay sa amin ng kaligtasan. At sa mga lahat ng maniniwala tonight, I pray you talk to them. Tell them, I am here, I'm just waiting for you to believe in me by faith and to obey me as you follow me. Lord, i-bless silang lahat ng nakapakinig ngayon at nakatanggap ng iyong word. Salamat at inopen mo ang aming mga isip at mga puso para matanggap at maintindihan ng iyong gospel, ang good news. At salamat at makaka-respond din kami because you will give us the faith to believe in you. Ikaw lahat ang source. Source ng faith, source ng salvation, source ng encouragement, source ng rebuke kung kami ay nagkakamali. And salamat for reminding us to repent every day, tumalikod sa kasalanan. Because kami rin yung mahihirapan if we continue to disobey you and to sin against you. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At sa mga gustong tumanggap ngayon, Lord, salamat sa kaligtasan na ibibigay mo sa kanilang buhay. They just have to come to you, Lord. Sabihin nila, Lord, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at manliligtas. Salamat sa kaligtasan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Samahan niyo po akong lumago sa aking buhay Kristiyano. If that's their prayer tonight, I know that's already sealed in your name, Jesus Christ. That's already a complete deal, na talagang close deal na yon, and you will give them eternal life by believing in you. Lord, bless everyone. Bless their health, their family, their marriage, their business, their work, studies, kung may mga nag-aaral. Sa mga nahihirapan ngayon na merong depression, anxiety, Lord, let your peace be upon them at may experience din nila ang healing mo psychologically. Sa mga may sakit physically, kay Ma'am Ana, kung meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan, Lord, I pray na i-heal mo rin siya, Panginoon. Sa aming lahat, kung ano man namin mga
nararamdaman or may mga sakit kaming hindi alam, Lord, I pray for healing. At thank you God sa mga tumanggap sa iyo. Kahapon, nung nag-share si J. Mark, ginamit mo siya. Praise the Lord, glory to Jesus. At naniwala yung lola na sinira niya ng gospel. At today, naniwala rin si Melanie sa outreach. Salamat. All glory to Jesus. And the heaven is rejoicing dahil merong mga souls na sumusunod at naniniwala sa iyo. Alam ko, around the world, ang mga Kristiyano nag-share din ng gospel. And so, it's my prayer na ma-realize namin na libo-libong mga tao ang tumatanggap kay Jesus every day. And thank you, Lord. Ikaw ang gumagawa nito lahat. Kami ay instrumento mo lamang. So, salamat sa platform na ito na hino-host ni Lawrence every week. Salamat sa spiritual gathering na ito at maraming nakakapakinig ng gospel, ng good news that Jesus is the only Savior and Jesus is Lord of all. And Lord, salamat dahil ang mensahe mo umaabot kahit saan man lupalop ng mundo at maraming nakakarinig nito at maraming nasisave. Salamat. Oh, glory to you. Continue to use us as we continue to obey and experience your leading, your salvation, your abundance, your forgiveness, your love, your wisdom, and your peace. All this we ask and pray in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Picture tayo. Dami nila ni Rose dyan, no? Hi Mar, Jason, Anna, J. Mark. Tapa daw. Hi Joanna and Risha. Thank you, Pastor. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Yes.